Tag-ulan na naman, kaya kailangan talaga yung sasakyan natin, i-ready na natin guys sa rainy season. Kaya sa video na 'to pag-uusapan natin, paano ba natin gagawing rainy season ready yung ating mga sasakyan. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! Car Talks PH, the drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Car Talks PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. So ang una natin dapat i-check guys ay ang ating mga gulong. Tanda natin, yung mga gulong natin o gulong ng ating sasakyan, yan yung number one contact natin sa ground. Kaya kapag alam natin maulan, madulas yung kalsada, hanggat maaari kailangan capable yung tires natin para i-push away yung water. Para hindi tayo mag-hydroplaning o kaya naman hindi tayo mawalan ng control while driving, especially kapag tayo ay nasa highway. So, ano una-una nyo i-check sa inyong mga gulong? Unang-una i-check nyo kung expired na ba yung gulong ninyo. So, usually makikita nyo naman sa mga gulong ng inyong sasakyan yung manufacturing date niyan, yung year at saka week. So, kapag nakita nyo na parang mga 5 years old na yung gulong ninyo or more, o kahit makapal pa yan, palitan nyo na kasi mas safety hazard kapag expired yung gulong natin. Pangalawa, kung hindi naman expired yung gulong ninyo, check nyo rin naman yung depth niya. May iba gumagamit ng mga tire depth indicator o kaya naman or gauge o kaya naman kahit coins lang o kaya naman daliri nyo lang. I-check nyo yung groove ng inyong tire kung makapal pa siya. Pero kapag halos flat na yan, halos wala ng groove yan, delikado na yun. Wala nang kapit yung tire ninyo. Next pa na i-check ninyo at least once a week, yung nga kagaya ng sinabi ko sa nakaraang video, yung ating mga tire pressure. Kasi kapag underinflated yung tires natin, mahina yung grip niyan, malakas yung friction, pero at the same time, malakas din yan sa gas. No, kaya kailangan i-check nyo mabuti ano ba yung tamang tire pressure according sa aking user manual or doon sa mga door jamb ninyo. Pagbukas nyo ng driver side door, may makikita kayo dyan sa bandang baba na nakalagay o naka-indicate kung ano yung tamang tire pressure ng inyong sasakyan. At syempre, huwag nyo rin kakalimutan ang inyong spare tire. From time to time, i-check nyo yan, lalo na kung hindi siya obvious, like sa mga sedan or sa ibang mga SUV, nasa ilalim, nakatago. So from time to time, dapat check nyo rin yan. Kasi mamaya kapag kakailangan nyo na ng spare tire, wala pala siyang hangin or expired na pala yung gulong niya. Delikado rin, di ba? O next, na i-check natin, kung importante yung tires, importante rin yung visibility natin. So paano ba natin mapapanatili na okay yung visibility natin during rainy season? Well, number one na i-check niyo ay ang inyong mga wipers. Tandaan natin yung mga common na wipers like yung mga rubber blades na wiper. Dahil sa init, lamig o kaya ulan, no, nagde-deteriorate yung quality ng rubber niyan from time to time. So, halimbawa, yung inyong wiper blades ay mga 1-year-old, 2 years old na, time to check it more. Lalo na kapag kayo ay nasa open parking. Kasi kapag nagde-deteriorate na or nagde-degrade na yung rubber niya, hindi na yan makaka-wipe ng maayos. Kaya minsan, mapapansin nyo, di ba? Pag nag-wiper kayo, parang mas lumabo pa kaysa sa hindi kayo nag-wiper. Kasi may problema na yung mga wiper blades ninyo. Kapag brittle dyan, punit na. Worst case, kapag sobrang lakas ng ulan, tapos kailangan nyo mag-wipe, mahirap, di ba? Mahirap mag-drive kapag ganun. Kaya from time to time, i-check ninyo yung mga wiper blades ninyo. At kung maaari, gumamit kayo ng silicone wiper kasi much better yan compared sa mga rubber blades na wiper. Maglalagay ako sa description or sa comment section ng mga trusted ko na brand ng wipers at iba pa mga pag-uusapan natin sa video na to. So another din yung i-check pa guys ay mga windshield washer fluid. Very important din yan. Madalas ginagawa ng iba sa atin, tubig or nilalagyan nila ng dishwashing liquid. Pero tandaan nyo guys, ang dishwashing liquid, as the word itself, dishwashing. Hindi naman plato yung sasakyan natin, di ba guys? Kaya hindi effective gamitin ang dishwashing liquid kahit panghugas ng sasakyan or pang windshield washer. Meron tayo nabibili online or sa mga shop talaga na dedicated windshield washer fluid. Kasi meron niya mga components na kinakailangan para mabilis ma-wipe yung mga dumi or mga oil residue sa ating mga windshield. Malaking bagay yon. No? Para doon talaga yung purpose. Minsan nga meron pa yung water repellent na technology. Kaya malaking bagay kapag windshield washer fluid yung ginagamit natin. Isa pang pwede nyo gawin guys ay maglagay kayo ng water repellent sa inyong windshield. Use the mga trusted brands. Huwag yung mga mumurahin. Kasi yung mga mumurahin, mag-e-effect lang yan siguro mga 1 week or 2 weeks. Subok ko na yan guys, no? Mabilis silang mawala.
So maglalagay ako ng mga trusted na brand ko na water repellent sa ating windshield. Ang kagandaan niya, kapag maganda yung pagkakakabit mo noon, no, talagang nare-repel niya yung water sa inyong windshield. Kahit hindi kayo mag-wipers kapag malakas yung ulan sa expressway or mabilis yung takbo ninyo, kusang umaalis yung water droplets sa inyong windshield. Kaya gumamit kayo ng mga water repellent sa inyong mga windshield. O next naman na dapat ninyo i-check. I-check nyo rin ang inyong mga brakes and lights. So alam natin kapag madulas yung kalsada, dito pumapasok yung kahalagahan ng malakas na preno. Kasi mas mahaba yung braking distance natin kapag basa yung kalsada, di ba? So anong gagawin nyo? From time to time, ngayong tag-ulan season, ipacheck ninyo ang inyong mga brake pads at saka mga brake shoes. Kung drum brake kayo sa rear, palinis ninyo kung kailangan linisin. Check yung mga kapal ng mga brake shoe ninyo at saka brake pads kung above minimum pa siya. Kapag hindi na, time to replace it. Huwag ninyong tipirin guys, no? Kasi mahalaga yung preno para makahinto kayo ng safely kapag malakas ang ulan. So check nyo mabuti yan. Next na isa-check nyo rin guys ay ang inyong mga lights, yung mga ilaw. Napakahalaga ng lights para makipag-communicate kayo lalo na kapag zero visibility, bumubuhos yung ulan. So kapag meron kayong fog lights sa inyong sasakyan, dyan yung magagamit yan kapag zero visibility. Make sure nyo na magandang klase yung fog lights ninyo. Tama-tama rin yung color, hindi siya blinding naman, ano? Make sure nyo rin yung headlights ninyo gumagana, park lights ninyo, ang inyong tail lights gumagana rin, visible kayo, at malakas din ang inyong brake lights para naman sa mga tao or mga sasakyan na nasa likod ninyo. Pro tip guys, kapag malakas ang ulan, zero visibility, huwag kayong mag-on ng inyong hazard lights. Hindi yon makakatulong sa inyo. Kailangan paghandaan ninyo mabuti yung magandang brake lights at magandang headlights. Kasi kapag naka-on yung hazard lights ninyo guys, iisipin ng mga nasa likod ninyo, nakahinto kayo. Pero hindi naman. Mawawala din yung capability ninyo na gumamit ng turn signals o kung liliko kayo o hindi. So, mabablindside yung mga nasa likod ninyo or mga sasakyan sa paligid ninyo. Kaya, wag ninyong i-on ang hazard lights kapag malakas ang ulan. Headlights lang at saka taillights, sapat na yon. Siyempre, di pa dyan tapos. Ang next na i-check ninyo ay yung under the hood, yung inyong engine bay. Pinaka-importante yan kasi yan yung magdidictate kung kayo ba ay masisiraan o hindi. Kaya make sure nyo na ready ang inyong mga engine bay. Tandaan natin, number 1 kalaban ng mga engines natin, lalo na kung IC ang inyong sasakyan o kaya hybrid, ang number 1 kalaban yan, water. Ayaw natin makapasok yung water sa loob ng ating engine. Kaya number 1 yung i-check, kung ano ba yung water waiting depth ng inyong sasakyan. Sa paanong paraan? Check nyo, buksan nyo ang inyong hood, check nyo kung saan yung level ng inyong air intake. Kasi kapag nakita nyo na kung hanggang saan yun, kailangan hindi umabot doon yung tubig. Kasi kapag umabot sa inyong air intake yung tubig, hihigupin niya ng inyong makina, papasok sa combustion chamber. Yun yung nagiging dahilan kaya pinapasok ng tubig yung makina. So kapag alam nyo hanggang top lang ng gulong, huwag kayong lalampas doon. Kapag nakita nyo yung baha na dadaanan ninyo, huwag nyong papaabutin sa gulong ninyo. Lampas ng gulong. So half tire, okay pa naman. Yan. Next na i-check nyo ang inyong mga battery. Yung mga battery terminals, kapag malamig yung panahon, kailangan tight yung connection niya. Kasi kapag hindi siya tight, pumapasok yung corrosion. At kapag pumasok yung corrosion, hihina yung contacts niya. Kaya magugulat kayo na mamamatayan kayo, hirap kayo mag-start sa ganitong weather kasi nga meron na palang corrosion ang inyong battery terminals. Kaya make sure nyo guys na okay. Yan. Check nyo rin yung mga serpentine belts o yung mga drive belts ninyo. Mga alternator belts, aircon belts. Kasi nga yung iba dyan rubber. Kaya kapag malamig yung weather, mga tag-ulan, o kaya kapag may nakapasok na tubig, nag-i-slip yan. So makaka-apekto yan sa charging system ninyo. Kung power steering kayo na hydraulic, makaka-apekto rin yan pati sa inyong air conditioning. Kaya make sure nyo na yung mga belts ninyo okay na okay para hindi kayo ma-stranded lalo na kapag hindi na siya kumakapit sa inyong alternator. Baka hindi mag-charge yung inyong battery. Kaya make sure nyo na okay ang mga belts at saka batteries at saka ang inyong air intake ng inyong sasakyan. O lastly na i-check ninyo guys, ang inyong cabin o yung interior ng inyong sasakyan. Siyempre alam natin, tag-ulan ngayon, kapag bababa at sasakay kayo ng inyong sasakyan, baka may tubig sa inyong mga sapatos o sa inyong mga footwear. So make sure na gumagamit kayo ng mga deep dish matting sa inyong sasakyan. Magalaking investment yan o magandang investment yan guys kasi kapag deep dish matting ang inyong ginamit, pagpasok nyo ng sasakyan,
tas basa, hindi siya mapupunta kung saan madali niyong malilinis yung water droplets sa inyong mga matting kapag ka deep dish rubber matting yung gamit ninyo. So hindi siya may iwan sa loob ng sasakyan ninyo, hindi siya mag-aamoy kulob. Next na check ninyo ang inyong mga AC defoggers. Dapat okay na okay yung mga defoggers ninyo, gumagana, kasi kapag alam natin sobrang lakas ng ulan, malamig, pwedeng mag-moist sa loob. Makaka-apekto yan sa visibility sa inyong front windshield tsaka rear windshield. Kaya dapat okay na okay yung inyong AC defogger. Next, gumamit din kayo ng mga dehumidifier, ng mga charcoal yon, kasi nire-remove niyan yung mga extra moisture sa loob ng inyong sasakyan. Para pag sakay ninyo, the next time, hindi siya mag-amoy kulob kasi natanggal niya yung mga naiwang moisture, lalo na nung kung ginamit nyo siya habang umuulan. So yun guys, no, yung mga tips ko sa inyo na dapat ninyong gawin or dapat ninyong i-check sa inyong sasakyan para maging tag-ulan ready. At syempre, alam natin, delikado mag-drive kapag sobrang lakas ng ulan. Kaya make sure nyo na ready din kayo as driver bukod sa inyong sasakyan. So, sana nakatulong sa inyo yung video na to. At kung nakatulong at nagustuhan nyo ito, click nyo na may like button at share nyo sa mga friends ninyo or kapamilya ninyo na nagpaplanong magmaneho ngayong tag-ulan season para maging ready din yung kanilang mga sasakyan. Syempre, kung hindi ka pa naka-follow or naka-subscribe kay CarTalks PH, click mo na may follow or subscribe button para wala kang ma-miss na mga notifications or mga latest happening sa ating channel. So, till next videos guys, always remember, drive safe and enjoy.